Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 2:35 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita, Abril 15, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabinan sa aton nga mga balita, sunod-sunod ining shooting incident no, nagluntad sa area sang Leon kag dira sa bahin sang Pavia. Ang luyag naton mahibaluan ano ang direktiba sang Iloilo Police Provincial Office sa sining sunod-sunod nga shooting incident. Samtang sa probinsya sang Guimaras, isa ka memorandum of agreement ang kasugtan sa tunga sang BJMP Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center kag provincial government sang Guimaras. Mga kabinan may kantanan ini sa pagpabaskog sang health program o health services para sa mga persons deprived of liberty. Magkaupunta sa piyak nga linya spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, sir. Sir Paul, mayong hapon gid kag mga hapon gid sa tanan niya tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Sir, sunod-sunod no ining shooting incident diri sa probinsya sang Iloilo sa Banwasang Leon kag Pavia. Ang luyag naton mahibaluan, sir, anong status sini sa sining duha ka insidente? Kag ano instruksyon ni IPPO Director Colonel Bayani Razalan sa aton kapulisan? Yes, una sa instruction sa aton sini nga pinalangga sini nga provincial director ni Police Colonel Bayani Razalan, Sir Paul no, ginmando ya sa tanan naton sini nga unit nga pabaskugon ang aton sini nga monitoring kag pasangkaron ang aton nga police visibility. So dapat mangin on top of the situation ang tagsa naton ka mga police units under IPPO. Second, ang update naton una dira sa shooting incident naton sa Banwasang Leon, sang gintaikdan sini nga nga adlaw. Do mga around mga 1 o'clock na to sa kagaw na tabo no sa kahapon, 1 o'clock in the morning.
So ang aton dira nga kaso is inog-file na kag ang aton naman nga suspitsado isara na sa kustodiya sa aton sini nga Leon Municipal Police Station. Kag as again no sa ginambal ko inog-file ng kaso. Maybe tomorrow ma-file ng kaso nga patok sa suspect naton dira. Kag sa pabiya naman naton nga incident which nga natabo naman ka gabi no, dira sa may barangay Ongkao no, mga around 7:40 in the evening. May ara na kita Sir Paul nga ginasundan sa mga isa ka persons of interest. Kag may ara kita sang tatlo ka mga ginakonsiderar sini nga mga motibo. Una, ang motibo angot sa love triangle, so isa na sa mga ginakonsiderar naton. Sunod, ang anggulo sa angot sa iyang trabaho or work related. Kag ang isa dira is ang personal grudge o kung mga daan niya likod anon, no, among inang isa sa mga or ginasundan naton or isa ka ginakonsiderar naton nga mga motibo, Sir Paul. Okay. Sir, unahon ko lang ang sa Banwasang Leon, paano nadakpan sa aton nga kapulisan? Wala gani 24 hours nadakpan dayon kag anong motibo, sir? Yes, no, ang motibo dira so dumay-ari ini sila sang mga daan nga hilugot anon, no. Actually do hindi man gani gid ni sila diwan, maghihimata man lang ini, but because nga di may mga wala pag-insindihanay on their part nag-abot sa punto nga di na ginlothang patay no sang aton nga suspect ang aton dira nga biktima. Okay. Sir, ang sa Banwasang Pavia, sir, na-mention mo may tatlo ka person of interest, no? Nga ginasundan? Yes, that is correct. Tatlo. May ara kita sang tatlo ka motibo. Okay. No? Nga ginakonsiderar. Isa ka persons of interest sa mga atong ginatutukan. Okay. Sir, anong instruction ni Colonel Razalan, sir, sa aton nga kapulisan sa sining natabo, sir, sa Banwasang Pavia? Ginmando sa aton sini nga provincial director nga Ilidan padalman no ang aton nga investigation kag dapat masolbar ini sa mas madali nga panahon, mafailan sang kaso ang suspect agud ka matagan naton sa nagakaygo nga hustisya ang aton nga mga biktima. Okay. Lastly, sir, ang imo na lang mensahe, panawagan sa aton mga kaabyanan. Yes, una sa tanan nga may mga naimaluan sa identity, no, particularly sa aton nga suspect dira nga nagtiro no sa aton nga mga biktima kagabi dira sa Banwasang Pavia. Ginato no, gina-welcome gid naton ang ilang nga pagpalapot sa ang ila sining nga information. Pwede sila makipag-angot sa aton nga Pavia Municipal Police Station o kung sa din man nga mga unit under sa aton sining IPPO para nga makabulig nga mapadasig naton sulbar ang aton dira nga insidente nga nagkalanabo. Okay. Sa sining sunod-sunod nga mga shooting incident, sir, ano ang masiling naton? May dapat balay ka-alarma ang aton nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo? Sir Paul, why kita sang dapat sini nga ikahangawa kay ang inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office is top of the situation. Ang ini nga mga insidente are isolated kag di ko nakita man ninyo immediately no na ano man naton like ang sa auto naton na dakpa naton ang suspitsado na solbar naton dira ang kaso kag eventually ang diriman sa Banwasang Pavia no kag sa iban man naton yung mga incident halos naman tanan is na ano naman naton na identify naton ang or na ano na naton no na identify na naton ang suspect kag na-file naman sang kaso ang mga natungdan sini kag ang isa lang gid naton diri ka siguro ka palabot kit sa aton nga mga pumuluyo no especially ang medyo mainit ang dugo no dapat pala lawigong gitaton ang aton nga pasensya. Tandaan naton nga sa isa lang ka sala nga desisyon naton sa aton nga mga sala nga obrahon hindi lang ikaw ang magasuffer sang consequences kundi upod man dira ang imong nga mga immediate family no gani nga palawigon gid no kay ini nakita naton bala Sir Paul ang common diri nga nagakatabo is ang mga
hiliguttanon nga kagamay lang gid kung lantaw naton, but because nga wala ini masettle kag manubo man ang pasensya sa aton sini nga mga kautoran, especially mga suspitsado, the reason why nga natabo ining mga krimen, that is amon ini ang aton gigaminsay nga dapat no palawi kung gid naton ang aton nga pasensya, ang aton una-una pasangkoro naton, especially sa mga bagay nga kung kaysa ara kita sa at the height of our emotion. Okay. Lastly, sir, ang isa pa gid no nga luyag ko lang dugang sa aton nga iluyag ipamangkot sa imo, sir, kay ang aton nga Police Regional Office 6 naka-record sang dako nga accomplishment sa campaign against illegal drugs ang first quarter, kag ang Iloilo Police Provincial Officer ang nagapanguna. Ano ang masiling reaksyon sini sang aton nga IPPO? Yes, una gusto gid naton ibalik ang pagpasalamat sa aton nga mga kauturan, sa aton mga kasimanwa, especially sa aton Ilonggo community. No, kay kung hindi tungod sa ila sining pagiging vigilante, sa pagiging alerto nila, kag ang pagpalabot gid nila sa mga reliable information sa aton nga mga kapulisan, wala naton hindi matigayon nga ma-confiscate, magkalatakpan ang mga individual nga naga-engage sa illegal drugs. This is product sang aton nga paghugpong para awayon ang illegal nga droga. Kay kung makita naton, Sir Paul, very active gid no ang aton nga mga pumuluyo, especially sa paghatag sa mga impormasyon nga naibaluhan nila angot sa mga illegal activity, particularly no ang illegal drugs sa ilang sininga komunidad. So sa liwat mo, ginapasalamatan gid in behalf of the Iloilo Police Provincial Office ang aton sini nga mga pumulo. Kag makalaom ang aton nga mga kautoran nga ang aton kampanya batok illegal nga droga, pabaskugon pagid naton nga pabaskugon. Kay kung siguro para recall naman naton ang mga inisyatibo sa aton Iloilo Police Provincial Office o sa aton nga provincial government sang Iloilo sa pagpamuno sa aton nga Governor Toto Defensor. May ongoing kita subong nga narcotic detection dog and handler course, kag hopefully no matapos ining ilang training ma-deploy na naton kag magadugang ini, maga-augment ini sa aton sini nga mga operation, sa aton sini nga kampanya nga ma-prevent naton ang pagsulod sang illegal nga droga diri sa aton nga probinsya. Kag mga pila pa lamang ka mga aton nga mga initiative, mga programa nga ginabuhat diri sa probinsya sang Iloilo para mapabaskog naton ang aton sini nga kampanya batok illegal nga droga. So masiling naton, sir, nga effective ang aton nga kampanya, kay ti madamo-damo ang nadakpan kamo, sir, no, sa IPPO ang nagapanguna sa tanan nga mga police offices sa Western Visayas. That is correct, Sir Paul, no? Kag makita naton, kadamo gid sa mga high value individual ang aton nga nagkaladakpan. So wala lang kita nagtyaga sa mga street level individual, but ang aton gid diri nga ginatutukan ang mga high value individual. No, kag ini bunga sang paghugpong sang kapulisan kag pumuluyo. Okay. With this, Madam, ugid nga salamat, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Madamo man nga salamat, Sir Paul, kag saliwat mayong hapon sa tanan nga tagbalamati sang Radyo Pilipinas. God bless. Pati mga kabyanan, si Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. Nadakpan na ang suspect sa Leon. Wala gani na 24 oras nadakpan. Kag natala na nga pasakaan sang kaso. Samtang ang sa Pavia naman, may mga persons of interest. Kag isagid, may mga anggulo naman nga ginatutukan ang aton kapulisan. Pero ti pinsaron mo bla, no? Sakto tong reminders ni Colonel Aranyo nga ti dapat paminsaron nyo gidanay ang mga himuon nyo. Hindi pwedeng kung ano magsulod sa pinsar mo, ubrahon mo dayo. May kaway kakabalo. Basi nga ang himuon mo nga na, amo na ang mangin rason para sa imong kalaglagan. Inulsulan mo, asa sa kabuhi ikaw. Dapat binagbinagon nyo kita. Kung ano man ang mga gusto nyo or ubrahon or butang tabi, ara ka mo sa punto balang
ga init ang ulo nyo, akig ka mo, hindi gid ka mo mag-ubra sang desisyon. Kaysa ulihi, hinulsulan nyo gid ina. Hinulsulan nyo gid ina kung may mahimo ka mo nga malain. Pareho sina, no? May mga ano ka dira, may mga matiruhan ka dira. So, muna dapat gid nga halungan, no? Sang aton nga mga kauturan. Binagbinagon tagid kung ano man ang inyong nga ginahimo. Ginatamyaw ko gid sang maayong hapon, no? Ang akon nga amigo, suki naton nga tagpalamati diri sa Radyo Pilipinas, si Sir Patrick John Yerbes. Congratulations gid kay magabukas na ning pharmacy nila sa Banwa sang San Joaquin. Amigo, congratulations gid. Kag ati sa mga makauna dira nga mga customer, may mga ano man sila, may mga freebies man sila nga ihatag, no? Congratulations gid in advance kay amigo ta Patrick John Yerbes pud sa iyang wife, no, si doktora. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Bantay. Inapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.